ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Kanina mayroong nangyaring debate, mga kaibigan, kay Bro Paul San Pablo Alima at kay Jared. At sinamahan ni Bro Orlando Alabado, dalawang tema, mga kaibigan, ang nangyari kaganina sa City Square, Tagbiral City. Kung nanonood kayo, tingnan ninyo ang nangyari sa kanilang debate o kung sino ang nanalo at sino naman ang natalo. So, sa debate ni Bro Paul San Pablo Alima, mga kaibigan, parang doon ay nangyari na yung mayroong talata na gusto niya na basahin na literal po literal daw, na ang naipanganak ni Maria ay hindi Diyos, kundi katawan lang ni Jesus. Katawan ni Jesus ang ipinanganak ni Maria. Yon. So, kung mababasa, litra po litra, ay talo na si Bro Paul San Pablo Alima. Pero, pag hindi mabasa, nanalo si Bro Paul San Pablo Alima. Yon. Mayroong kondisyon. Kondisyon talaga. So, yan ang kondisyon. Ngayon, binasa sa moderator, wala na may mabasa na ang ipinanganak ni Maria ay katawang tao lang. Yun. Walang nabasa at ang nangyari, sinabi sa moderator na talo na. So, sinong talo? So, hindi talaga na ipaklaro ni Bro Inting kung sino ang talo o sino ang nanalo. Dahil, pero sabi ni klarong-klaro na si Paul San Pablo Alima ang nanalo dahil wala namang nabasa si Bro Jared. Sinong pangalan niya? Jared. Isang membro ng INC, Iglesia sa Diyos kay Cristo Jesus. Parang membro ito ni Eliseo Soriano. Hindi lang niya sinabi. Hindi niya sinabi ba? Pero alam naman natin ang kanyang bunga. Parang pakinggan natin ang kanyang tinig. Parang iglesia siya ng dating daan. No? So lang, hindi lang niya sinabi kasi nahihiya siya kung matalo siya sa debate. Parang hindi talaga mahihiya ang buong grupo. Yan. So, ang sabi ni Jared, wala nang diskusyon. Wala nang diskusyon. Pag mababasa, wala nang diskusyon. Ngayon, hindi man nabasa niya, dapat wala nang diskusyon. Bakit? Pinahintulutan pa na magsalita pa siya ng ng 5 minutes. Para sa akin, okay na to. Okay na. Close na ang debate. Wala na. So, ang nanalo, si Bro Paul San Pablo Alima. Pero, pinagbigyan na lang. So, mayroong 5 minutes. Pero para sa akin, sa tingnan ko, para sa akin, wala na ang diskusyon. Sinabi niya, wala nang diskusyon. Talo na. Nanalo na. Wala nang diskusyon. Bakit mayroon pang 5 minutes? Yun lang ang komentaryo ko dahil dapat close na. Ang moderator, dapat magsabi ng moderator sa kanyang sarili kung ano ang
bilang moderator, dapat sabihin niya, ipaklaro niya sa nanonood kung sino ang natalo o sino ang nanalo. Yan. Pero sinabi naman ni moderator na talo na. Pero sino talo? Ayan, natural. Si Jared. So yun lang mga kaibigan, no? Ngayon, sa ibang debate, tali kay Jando Alabado at ni Jared, parang dalawa ang kaharap ni Jared, po San Pablo Alima, bro Jando Alabado. Iba naman ang paksa mga kaibigan. So si Jared, patutunayan niya na ang kaniyang simbahan ay nandyan sa Biblia, tatang ni sa ating Panginoon. O hindi naman na patunayan niya mga kaibigan. Hindi yan na napatunayan dahil ang mga katanungan ni Bro Jando Alabado ay talagang matibay, no? Matibay talaga ang kanyang katanungan at nahirapan si Jared sa pagsagot sa mga katanungan kasi yung mga tanong ni Bro Jando galing from Jerusalem, Rome, Spanya at saka dito sa atin sa Pilipinas. Hindi niya nasagot mga kaibigan. Wala siyang nasagot na Pangulo o kung saan sila darating. Kung saang lugar sila darating, hindi niya alam ang mga Pangulo, yung mga leader nila. Kahit sa Espanya na lang o sa Roma, wala silang naibigay. Ngayon, yung tanong ni Bro Jando, matibay talaga mga kaibigan. Yung mga katanungan yan, mahirapan silang lahat. Kahit mga pastor nga yung mga banggiitang pastor mga kaibigan, yung matanda na mga pastor, mahirapan talaga. Ito, binata pa ito si Jared. Parang mahina pa at kulang pang kaalaman sa history. Parang ang kanyang sinabi o natutunan, parang narinig lang niya at nakita sa ibang mga ministro, yan lang ang iyang natutunan. Pero malayo pa. Yun, dapat mayroon kang maipakita at masagot na isang Pangulo. Sabi ni San Pablo sa Hebrehanon chapter 13 verse 7, anong sabi ni San Pablo diyan? Anong sabi diyan? Ano 'yan sa Tagalog? Sa in English lang, no? Ang sabi ni sa San Pablo, remember your leaders. Remember your leaders. So, dapat mayroon talagang ipakita at isagot si Jared na leaders from 1st to 2nd, 3rd, 4th, 5th centuries. Dapat. So wala namang ipakita na leader, hindi sila tunay na iglesia, natatag sa ating Panginoon. Bakit wala tayong leader na ikasagot? Tinanong pa niya si Jando na, alam mo ba ang Pangulo sa Japan, sa Japan, hindi naman dapat itanong mo. Dahil igurang nag-iba si Jando sa kaniyang paksa. Hindi naman problema ni Jando kung alam ba niya kung sino obispo dyan sa Japan. Parang lang, yung katanungan parang pangpatay oras lang, pero wala na to sa isyu. So walang napatunayan si
Jared sa kanyang paksa. No? So, matibay talaga ang mga katanungan ni Bro Jando Alabado. At sa ibang tema, mga kayo, dalawang tema itong Bro Jando o kang Jared, pinatutunayan ni Bro Jando na ang Katoliko ay tatag ng ating Panginoong Hesukristo sa Biblia at sa referensya. Napatunayan ni Bro Jando at si Jared wala namang mga ebidensya na ginagamit para magiba niya ang paksa ni Bro Jando Alabado. So, nanatili na ang Katoliko tatag ni Kristo. So, yan. So, sa akin, natutuwa ako dahil nanalo tayo. Nanalo tayo, mga kapatid, mga Katoliko. So, congratulations ni Bro Jando Alabado o ni Bro Paul San Pablo Alima sa inyong debate. So sana mayroon kayong natutunan at sana ang lahat ng mga pastor na nandyan sa ibang sikta, tingnan nyo, manood kayo sa mga nangyaring debate ngayon. Kung nanalo ang Simbahan Katoliko, balik na kayo. Kung galing kayo sa Katoliko, balik kayo dito sa Katoliko. Kung galing ka mo sa ibang sekta, hindi pa kayo galing sa Katoliko, magpabinyag kayo dito dahil ito ang tunay na simbahan. So yan lang mga kapatid ang masasabi ko sa kanilang debate. So yun ang magandang nangyari mga kaibigan. Congratulations sa lahat ng mga CFD sa Diocese of Talibon at Tagbilaran. So maraming salamat sa inyo. So labi na ni Bro sa ating mga bisita, si Bro Kalo, si Bro Amik, Amik Taglinaw, si galing sa SDE, ngayon Katoliko na, at ni Bro Rosby Alihabo. Kumusta kayo dyan, Bro Rosby? Maraming salamat sa iyong pagbisita dito sa Bohol. At si Stalwart. So, hindi ako na personal na nakaharap kayo dyan sa sa Tagbilaran kasi nagpunta ako dyan sa Tagbilaran. Alauna, doon ako, malakas ang ulan ang ulap. Grabe ang parang nangitim yung langit. Akala ko hindi matuloy dahil malakas ang ulan. So uuwi na ako pagka alas 3 ng hapon, alas 3. So sakay na ako ng series punta sa bahay sa amin at nakita ko malayo na ako sa siyudad, mayroon talagang nag-live na debate. Gusto kong babalik dyan, parang ayaw ko na, malayo na ako. So nanonood lang ako sa live. So maraming salamat sa inyo. So yun lang mga kapatid ang ating masabi sa debate na nangyari kanina. Nanalo tayo mga kapatid. Walang napahiya na membro ng Simbahan Katoliko. Sila ang nahiya sa nangyaring debate dahil hindi nila natindigan ang kanilang pananampalataya. Okay? So, magandang gabi ni Ansa Roar Islam. Pastol, kawawa naman ang Diyos. Bakit ipinako sa cross? Kawawa naman Paano yan makatulong sa inyo ang makakilos? Ano yan?
Pastol, kawawa naman ang Diyos na bakit ipinako sa cross. Yes. Kawawang kawawa siya ang ating Panginoon. Dapat kita naman, kitang mga tao ang nakasala, dapat tayo ang ipako sa cross. Dinala lang ni Kristo ang ating mga parusa. So siya ang nagdala sa ating mga parusa sa cross. Tayong lahat dapat ang ipako. Pero dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, dinala niya ang lahat nating mga kasalanan sa cross. Kawawa naman. So tamang-tama ang sinabi mo. Kawawa. Shout out bro. Ay, bro Eric Cotillas. Kumusta bro? Ha? Kumusta mga kanya bro? Ni bro Eric? Mag-ano tayo dito? Mag-live tayo. Og ni Glimor Ramoso Kipanis. Bakakon kang dako. Bakit? Bakit nakasabi ka ng ganyan na ako ay bakakon ka? Oh. Ano bang sinabi ko na parang bakit nagsabi ka ng ako ay sinungaling? Ano bang sinabi ko ditong sinungaling mga kapatid, no? Bakakon kang dako. Anong saang parte na ako ay bakit ikayo ay nagsabi sa akin na bakakon? Comment gikan ni Glimor Ramoso Kipanis. Nagsabi lang ako ng totoo dito. Bakit mayroong nag-comment sa akin na bakakon kang dako? Comment please. Ano bang sinabi ko na kasinungalingan dito? Para masagot natin kung saang banda tayo nagkasala. Dahil yung pagsinungaling, sala ito sa utos ng ating Panginoon. Okay? Mayroong nagtanong sa akin, mayroon akong post na isang Bisaya, ang sabi sa isang Bisaya, buhata ang dautan o isalikway ang mayo. So mayroong nagre-react mga kaibigan, hindi nila naintindihan. Baliktad pala. Bakit sinabi mo? O parang nag-encourage kayo para magawa ang isang tao ng kasalanan. Pero mga kapatid, ito ay reverse psychology. Ito ay diskarte dahil ang Bible nagsabi na gawin mo ang masamang gawin natin ang mabuti, gawin mo ang mabuti at itakwil mo yung yung kasamaan. Pero anong ginawa ng mga tao? Ilang taon na galing kay Moses, galing kay Abraham hanggang ngayon. Anong nangyari sa sinabi ng mga propeta? Ginawa nila ang mga kasamaan. Yung mga maganda ay hindi na. 'Di ba? Maraming nagkasala ngayon dahil ang mga kasamaan ang palaging ginagawa. So, mayroon tayong itawag og reverse psychology. Gawin mo ang giila mo
daotan o isalikway mo ang gilan nimong maayo. Ano ba talagang ibig sabihin? Ano bang ibig sabihin? Di ba? Para sa atin, yung pag hindi na pagdadasal, no? Ang hindi pagsimba, ang hindi para sa iyo ay hindi ito maganda. Hindi ito mabuti. Bakit magsamba ako? Hindi mabuti para sa iyo dahil hindi mo magawa. Yun ang sinabi, gawin mo ang hindi mabuti para sa iyo. Gawin mo. Pag hindi ka para sa iyo hindi mabuti ang pagsamba, magsamba ka. Oh. Yun ang sinabi diyan. So dapat ang magbasa sa aking post, mayroong talagang mataas na IQ. Oh. Hindi lamang sa literal ka magbabatay, kundi sa ilalim ng isang mensahe kung ano talaga ang kahulugan. Oh. Literal ang sinabi ko, pero mayroon talagang kahulugan. Dapat magtanong ka kung ano ang mabuting paliwanag sa ating sinabi. Okay? Baka kung kang dako. Salamat, maraming salamat mga kaibigan. Ngayon ay parang konti lang nagbigay lang ako ngayon ng isang komento sa kanilang debate. Congratulations sa lahat mga CFD at sa lahat ng mga Katoliko at sa ating mga debater na si Bro Jando Alabado at si Bro Paul San Pablo Alina. So maraming salamat sa inyo. God bless ninyo. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.